Matapos ang 3-year domination, sa wakas ay nabasag na rin ang sumpa. Tinalo na ng Signal HD Spikers ang Creamline Cool Smashers sa PVL On Tour sa Phil Oil Center, isang pagkatalo na ikinagulat ng buong volleyball community. Pero habang celebration ng mood sa Signal Camp, ibang klaseng tanong naman ang bumalot sa Creamline fans. Bakit tila ang layo ng itsura ng team kagabi sa dominanting Creamline na kilala natin? Sa first glance, halatang nag-struggle ang Creamline. Mula pa lang sa unang set, nag-lead agad ang Signal. Di na sila nakahabol. Sa set 2, parehong senaryo. And set 3, kahit nagkaroon ng multiple match point saves, hindi na talaga umubra ang dating clutch power ng Cool Smashers. Isa sa mga pangunahing issue na napansin ng mga volleyball enthusiasts ay ang poor reception ng team. Si Alyssa Valdez, habang nagbibigay pa rin ng effort, ay naging frequent target ng serve-receive. Si Gemma Galanza, usually reliable, was off form. Wala ring usual spark si Kyle Negrito sa setter position dahil limitado ang options. Open spikers were clearly lacking. Ang isa pang tanong, bakit 7 middle blockers ang Creamline ngayon? Tama 7. At kagabi, nadagdag pa sa rotation si Mitch Gamit na bagong recruit. Sa kabila ng dami ng blockers, hindi rin naging effective ang block coverage nila laban kina Erica Santos at Ishi Lalong Isip ng Signal. Wala si Bernadette Pons, arguably isa sa pinaka-versatile open spiker sa liga. Ang remaining options ay sina Valdez, Galanza, at Rose Vargas na hindi pa masyadong nabibigyan ng tiwala para mag-step up sa tight situations. Halos wala sa forma ang open spiker wing ng Creamline. Isang bagay na hindi pwedeng i-ignore kung gusto ng team na makabawi sa mga susunod na tour legs. Marami ngayon ang nagtatanong kung tama ba talaga ang naging focus ng Creamline this season. Sa halip na maghahanap ng mga explosive at reliable open hitters, nag-invest sila sa middle blockers. Habang totoo na solid investment ang mga young middle blockers, hindi ito ang area of urgency ng team. Sa kasalukuyan, mas kailangan nila ng younger, more dynamic open spikers, lalo na't unti-unti nang nababawasan ang consistency ng kanilang veterans sa wings. Hindi pa. This is still a team with 10 championships under its name, but the writing's on the wall. Teams like Signal are getting stronger, while Creamline is facing natural wear and tear ng kanilang veteran core. Masakit man aminin, pero kung hindi sila mag-a-adjust sa rotation at development ng wings, more rare losses like this could happen again. Ang next games nila ay sa Pasay City pa, giving them ample time to reassess. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa pagkatalo, kundi sa direksyon ng team. Kung gusto pa rin nilang manatiling reyna ng PVL, baka oras na ring balasahin ang formula. Dahil hindi sa dami ng blockers na susukat ang lakas ng team, kundi sa tamang timpla, sa tamang posisyon. And last night, Creamline was clearly off balance.